So kaya napaisip ako and I was drawn to Psalm 8:3. I'm sure familiar kayo sa Psalm 8:3. Sabi doon, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained. So napakaganda pala kapag tayo nag-iisip, nagbubulay-bulay, lalo na kapag tumitingin sa mga nilikha ng Panginoon. So, I've entitled this message, In Awe of God Through His Creation. Yung pagkamangha sa Diyos sa Kanyang mga nilikha. Let's pray. We worship and adore you, O Lord God, because you are truly great and marvelous. Wala kaming pwedeng gamitin, Panginoon, na salita na pwedeng lumagpas. Lahat ng superlatives, Panginoon, we can use, and yet we know that all of these things would not suffice, and yet you have revealed yourself to us. At salamat, Panginoon, for that great privilege to come to know you. And so, how we pray, O Lord, na patuloy katagpuin niyo po kami bilang inyong mga anak. At sa inyo po kami nagmamakawa sapagkat kailangan po namin kayo in so many ways. At kayo po ang aming kakumpletohan, Panginoon. And so, do visit us. Be pleased to guide us as your people, and may your Holy Spirit work in our midst, even in a short time of study. For in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Ang tawag po sa Psalm 8, it is called as a meditative or reflective psalm. At may isip niyo na siguro kung bakit. Sapagkat ang mga awit dito ay nagbubulay-bulay siya, nag-iisip siya ng malalim. Lalo na kapag nung panahong yon iniisip niya kung gaano ba kaganda ang nilikha ng Diyos, which led him all the more to see the greatness of God at makita niya ang kalagayan ng tao. So nahati ang awit na ito sa tatlong bahagi lang naman. First of all is the body of the psalm, yung pinaka main message nito. Yung katawan niya from Psalm chapter 8 verses 3 to 8 patungkol sa nilikha ng Diyos. And kasama doon, syempre, sa kanyang pagtingin sa nilikha ng Diyos, yung kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. And then, kaya hindi mahirap isipin because of that kind of meditation, nakapag-isip siya, doon lumabas yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. At yun yung pagsisimula from verses 1 to 2, the introduction, and of course, the conclusion in verse number 9. At mapapansin niyo sa awit na ito, hindi niya mapigilan na magpuri sa Panginoon. It begins with a recognition of the excellence of God's name or His reputation. So, dito rin sa verse number 1 na ito, parang andyan na yung summary of the entire chapter. Pero una tingnan natin, the glory of God in creation. Sabi sa verse number 1, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Habang binabasa ko to, hindi ko mapigilang makita yung pagkamangha ng mga awit sa Diyos. Lalo na, nung tinawag na ang Diyos na, O Lord, our Lord, O Panginoon, aming Panginoon. And do you know, na ang dalawang salitang itong, O Lord, our Lord, magkaiba pa ng ginamit na salita from the Hebrew. Yung unang Lord is the Hebrew word Yahweh. Yun yung the most holy name of God. At dito ina-address ang Diyos sa kanyang special title. Remember, nung nagpakilala ang Diyos kay Moses, Exodus 3:14, nung sinabi ni Moses, Panginoon, anong sasabihin ko sa kanilang pangalan niyo? Sabi niya, I am that I am. I am hath sent you. Siya nga. So, pinakita ng Diyos, siya yung Diyos na walang hanggan. Siya yung Diyos na pinakadakila. And then the second Lord, or Lord, our Lord, is the Hebrew word Adonai. At alam natin, ang salitang Adonai ay nagpapakita sa Diyos bilang pagiging siya ang pinuno o the ruler or governor of the universe. So, ibig sabihin, nung ginagamit ni David ang title na ito sa Diyos, ina-acknowledge na ang Diyos ang pinakadakila sa lahat
at siya ay sumasakop sa lahat at kasama na siya dun. At yun ang pinakamainam na position to be in, to see God for who He is, for His greatness. Kaya sabi niya, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name. In other words, you are exalted. You are excellent, most high. Walang katulad ng Diyos. Because, as you know, pag sinabing pangalan, it denotes the person. Siya mismo yun. Yun ang Diyos. So, kumbaga, sinasabi niyang napakadakila niyo, Panginoon, sa inyong character, sa inyong pagiging Diyos. Ganon ang puso niya na umaapaw pagkatapos niyang mag-meditate. And so, he could not restrain himself from praising God. Sabi niya, O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth. Sa buong mundo, not confined to any place, hindi sa specific country or sa isang lugar lang, pero ang Diyos ay nasa lahat ng dako at ganun kadakila ang Panginoon. He's showing who He is in all His glory, His majesty, His greatness, His goodness. Hindi nga lang siguro pinapansin ng iba, pero lahat na mamalas o marahil pinaparamdam niya, pinapakita niya sa lahat kung sino siya. At pasalamat tayo, kasama tayo doon sa pinagpakilanlan ng Diyos. At nung sinabi niyang, Who has set Thy glory above the heavens, nakikita niya, ang kadakilaan ng Diyos ay higit pa. Gaano man kaganda yung kanyang nilikha, pero yung kadakilaan ng Diyos, higit pa, to the highest degree, to the highest place. Wala nang pwedeng mas higit pa sa Diyos. Eh di ba, pag pinag-aaralan nga ng mga scientists ang universe, it's still expanding. Sabi nila. Tapos, alam naman natin, in the Bible, 3 yung levels, yung heavens na binabanggit. Pero kahit yun, anuman doon, mas mataas pa rin ang kadakilaan ng Panginoon, ang kanyang pangalan, kung sino siya. Wala na daw higit pa sa Panginoon. So, kung nakita ni David o naramdaman niya ang pagiging Diyos ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, even during that time, how much more should we? Diba? Dapat lalo pa tayo, because we have the entire Bible, we have God revealing Himself to us constantly. Iyon ang masarap na nagaganap sa isang Kristiyano, yung palagi tayong namamangha sa kadakilaan ng Panginoon. So you'll begin to imagine where this psalmist is coming from. Pangalawa, notice the glory of God in His strength and victory. Paano pinakita ng Diyos, bukod sa kanyang nilikha, paano pa niya pinakita yung kanyang kalakasan at kadakilaan? Sabi sa Psalm 8, verse number 2, Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Kung yung first verse, pinakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa paglikha, dito man, papakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa mga maliliit na bata. That's in contrast. Sabi nga, babes, sa ating King James, sucklings or nursing infants. Paano nangyari yun? Again, a familiar theme in the Bible, pinapakita ng Diyos yung kanyang kalakasan sa mga mahihina. Diba? Madalas binabanggit yan. 1 Corinthians 1:27 is an example. But God has chosen the foolish things of the world to confound or put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound or put to shame the things that are mighty. Hindi sa kakayanan ng tao, hindi sa anumang bagay na meron tayo, pero yung mga mahihina ang makakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Doon siya nagpapakilala. Kaya nga yung nagpapakumbaba, mas ino-honor ng Diyos, itinataas niya, kaysa sa mga nagmamataas, ibinabagsak ng Diyos. Kaya kung tayo nararamdaman natin, time and time again, nanghihina tayo, may kakulangan tayo, parang feeling natin, hindi tayo up to standard or up to par. Eh, salamat sa Diyos. We have Him as our strength. Diba? So, kung maisip natin, may mas hihina pa ba sa babes? Diba? Lalo na kung baby yan, they need all the help they can get. Hindi naman nila kayang i-manage ang sarili niya. Pero, yun ang ginamit na illustration ng Panginoon para ipakita, kaya niya na ipakita ang kanyang kalakasan. In fact,
Ginamit ng Panginoong Kristo itong talatang ito sa Matthew 21:16. At sa passage niya ito, maraming nagagalit sa Panginoon. Bakit? Kasi yung mga bata nagpuri sa Kanya habang dumadaan ng Panginoong Kristo. At sabi ng mga bata, Hosanna to the Son of David. E di galit na galit yung mga religious leaders. At itinuro sila ng Panginoon sa verse na ito, hindi nyo ba nalalaman ang talatang ito? See again, just to show na kayang gamitin ng Diyos ang mga mahihina. Kaya huwag nating baliwalain, even the youngest ones, di ba sila yung kinakatagpo ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, huwag nyo silang pigilan. Hayaan nyo silang lumapit. So, lalo, dapat encourage natin ang bawat isa lumapit sa Panginoon bilang ating kalakasan. Bakit daw gagamitin ng Diyos yung mga mahihina? Ang sagot dun din sa ating verse, sabi doon, because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Alam natin, ang kaaway, si Satan at ang kanyang mga cohorts, palaging gumagawa ng sigalot. Diba? Minsan, may mga tao palareklamo, naglalagay, syempre siya ng mga negative thoughts. Pero, alam niyo bang natatahimik ang kaaway at wala silang magagawa kapag ang ginamit ng Diyos, yung mahihina. Kasi, obvious na obvious, hindi nila kaya sa sarili nila eh. It must be God who must be working in their lives. At isa sa pinaka-dramatic example nito, alam natin ang kwento ni Job. Nung unti-unting nawala na ang lahat kay Job, siyempre pinagmamalaki siya ng Diyos. And then pinatunayan, sa kawalan ni Job, sa Diyos siya nagtitiwala. At walang magawa si Satan. Kahit anong accusation ang gawin niya. Pinakita ng Diyos, kumikilo siya sa mga mahihina. So nakita nyo, no? Yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang nilikha, yung kapangyarihan ng Diyos sa mga mahihina, at yung pagtatagumpay sa kaaway. And then thirdly, the effect of God's glory to us. Kung naiintindihan natin, gaano kadakila ang Diyos at sino siya, dapat may epekto yon. Okay? Sabi sa verse 3, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have ordained. Makikita nyo agad, alam ni David yung value na marunong mag-meditate. Yung bang nag-iisip-isip, may panahon para simply tumingin-tingin sa nilikha ng Diyos. And when was the last time you did some stargazing? Naalala ko eh. Kasi usually pag sa mga cities, hindi na natin masyado makita yung mga bituin eh. Pero many years ago, nung nagbibiyahe kami papuntang Masbate, gulat na gulat ako pagtawid namin sa dagat, inaabot kami ng gabi. Litaw na litaw yung mga stars, napakalalaki. Sabi ko, hindi ko pa nakitang ganyan yan sa ibang lugar sa syudad. Doon, para bang nagmamanifest siya, kitang-kita. So, David knew the value of simply considering God's creation. At kaya maganda, time and time again, maging sensitive tayo sa mga nilikha ng Diyos sa paligid natin. You learn to look at the sky. Sabi nila, with the naked eye, yung mata lang natin, we can see about 5,000 stars. Siyempre, hindi naman natin mabibilang. Ganun lang. Pero pag gumamit ka doon ng 4-inch telescope, you can see about 2 million stars. Biglang na-magnify. Daming mga lumilitaw agad. Pero kapag gumamit ka ng 200-inch mirror sa isang observatory, it now becomes 1 billion stars. Imagine, gaano karami yung tago sa ating pagtanaw. Pero even at this particular time, yung konting nakikita ni David, wow, he was so amazed. At makikita natin, talaga naman, di ba? Napakalawak at napakaganda ng universe. In fact, kung nakakakita kayo ng mga pictures, gaya ng Hubble telescope, yung mga satellite imageries, nakakamanga, Kahit di pa na-discover ng tao yon, nilikha na ng Diyos. In fact, sa sobrang laki daw ng universe, yung tinatawag nilang edge of the known universe, pag nag-travel daw tayo ng speed of light, it would still take us about 40 billion years just to be able to reach the edge na alam ng mga scientists. Napakalawak.
Gaano kalaki ang Diyos na lumikha sa mga ito? Just to imagine that, tapos, pag kinumpara pa nga daw yung ating sun, medium-sized star, napakarami pang giant stars. Tapos, hindi lang yon. Yung ating Earth, parang tuldok lang, di ba? Kahit sa ating, pinaka-Milky Way galaxy. Tapos, nasa na tayo dun. Kaya when you begin to imagine, wow, hindi pa alam ni David yun at the time. Tayo ang dami ng pinaalam ng Diyos, and yet, people begin to forget gaano kalaki ang nilikha ng Diyos, gaano kadakila ang Diyos, just by looking and just by meditating on His creation. Ibinigay ng Diyos for people, wow, para mamangha tayo, based on what we just know. You know, nung minimeditate niya to, nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, at nakita rin niya gaano kaliit ang tao. Yun naman talaga di ba? In contrast, sabi niya sa verse 4, "What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him?" Yun ang natural effect. Pagka nakita mo ang kadakilaan ng Diyos at pinarealize ng Diyos kung sino siya, imposibleng hindi ka mamangha at hindi pwedeng hindi ka manliit. Remember, yung naramdaman ni Isaiah while the seraphims were saying, "Holy, holy, holy Lord God Almighty." Talaga namang nasabi niyang, "I'm a man of unclean lips." Nanliit siya sa harapan ng Diyos. And remember, John, the beloved, nung nakita niya yung exalted Christ, kasama niya ang Panginoon nung nasa lupa Pero nung eto na ang Panginoon in His glory, nawalan siya ng lakas, nagpatira pa siya at kailangan niyang sumamba. Yun ang nararamdaman ng totoong nagkakaroon ng pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga naisip ko, ang mga taong napakayabang, question, nakilala na ba nila talaga ang Diyos sa kanyang kadakilaan? O nakikita lang nila kanilang sarili at iba? Napaka-limited ng vision natin, di ba? Malibang buksan ng Diyos. Kaya salamat kung binuksan ng Diyos ang mga mata natin. And notice, the power of God. Sabi ng Diyos, sabi niya dito, "When I consider the heavens, the work of your fingers." Sa laki ng nilikha ng Diyos, finger lang niya. In fact, Genesis, alam natin, God said, and it was created. Nakita niyo yun? Just to show the power of God. Kaya yung kalakan ng Diyos pinapakita at makikita naman natin, bigla namang sobrang liit natin in the midst of all His creation. Now, yung pagtatanong ni David, hindi siya nagdududa siya sa Diyos. Nung sinasabi niyang, "What is man that thou art mindful of him?" Hindi siya nagdududa sa pagpapahalaga ng Diyos. Nagtataka siya, ba't siya pahahalaga ng Diyos sa liit-liit niyang ito? At tayo rin, di ba? Ba't naman tayo papahalaga ng Diyos? Doon niya naisip, oo nga, na pwedeng hindi naman tayo pansinin ng Diyos At pwedeng kasama tayo sa daan-daanan na lang niya at walang pagkakilala sa Kanya. But God became mindful of us. Dapat isang pasalamat natin yun. And, gagamitin ni David yung method of repetition. Uulitin niya, but in a greater degree. Sabi niya, "What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him?" Hindi lang sa iniisip mong tao, pero bakit mo siya bibisitahin? Ba't mo siya dadalawin? Now, it is in a stronger sense. Napakaliit nga natin ba't ka naman dadalawin ng Diyos? At biglang naisip ko, totoo naman, di ba? Ang Diyos ang dumalaw sa atin talaga Kinatagpo tayo ng Diyos. Kahit napakataas niya, hindi natin kayang abutin. Siya na yung bumaba para abutin tayo. Kaya nga, we have Emmanuel, God with us, our Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit is within us. Palagi tayong pinapaalalahanan. We have His Word, and He speaks to us
Hindi na tayo iwanan. Now, He's always with us. Salamat sa Diyos. At makikita natin yung position kung saan inilagay ng Diyos ang tao. The position God put mankind in. Sabi sa verse 5, "For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor." Pag iniisip natin, ang angels, ang isa sa mga makapangyarihang nilikha ng Diyos. In fact, sa Bible, alam natin, kahit isang angel, kayang i-destroy yung army. Makapangyarihan. Pero, nung pinag-iisipan ito ni David through the inspiration of the Holy Spirit, nakita niya, pagkatapos sa Diyos, ang mga anghel, pero ang tao nilikha niya, mababa lang sa anghel. Na may mga nagsasabi, of course, tayo ay nasa gitna daw eh. We are below the angels, pero we are above the beasts or the animals. Pero pansinin nyo, hindi sinabi ni David na you made him above the animals. Ganyan tayo ngayon, di ba? May mga tao pa nga, sasabihin, man is just an animal. No, we're not. Higit tayo dun na nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. So, bagamat nasa middle position tayo, pero tama yung ginawa ni David to look upward and say, you have made him a little lower than the angels. Pero dahil sa kasalanan, eto na. Hindi na tayo umaakto ayon sa pagkalikha ng Diyos. Mas malapit na tayo dun sa baba, mas marami nag-aasta na parang hayop. Yun ang naging epekto ng kasalanan. Now, this passage again was mentioned in Hebrews chapter 2, verses 5 to 9. Para ipakita yung point, nasaan ba ang tao sa plano ng Diyos? Kung mabasahin natin yung Hebrews 2, 5 to 9, makikita nyo doon, ang pagiging mababa daw ng tao dito lang sa mundo. Bakit? There will come a time, aalisin tayo ng Diyos para maging mas mataas pa kaysa sa mga anghel. Imagine that. Ginawa ng Panginoon yon. And you know, nakakamanga dito in Hebrews chapter 2, ang Panginoong Jesucristo binabanggit, He was made a little lower than the angels. Nung nagkatawang tao siya, bumaba pa siya kaysa sa mga anghel. What a glorious Savior we have. Ibig sabihin, totoong naging tao siya. Walang pagdududa. So, nakakamanga yung ginawa ng Diyos. And then, sabi pa niya in the second part, ginawa tayo ng Diyos mas mababa sa mga anghel, maliit lang ha, sabi doon. Pero sabi, you have crowned Him with glory and honor. At itong glory and honor galing sa Diyos, pagpaparangal ng Diyos sa tao, wala sa mga anghel yung. Lalo na, sipa nyo, yung kaligtasan na meron tayo at makakasama natin ng Diyos sa walang hanggan, hindi mararanasan ng mga angels. Kaya nga nung sinasabi ni Apostle Paul sa Church of Corinth in 1 Corinthians 6:3, isang araw daw, higit pa tayo sa mga anghel. So, ibig sabihin, pinapakita niya, yung sandaling panahon ito, yung sinabing made him a little lower than the angels, sa sandaling panahon. Kasi sandali lang ang panahon natin dito sa mundo. Habang andito tayo, mas bababa tayo. Pero, kapag dumating yung panahon kukunin na tayo ng Diyos, hindi na ganon. Spurgeon said, a little lower in nature since they are immortal, and but a little because time is short. And when that is over, saints are no longer lower than the angels. Makakalaya na tayo dito sa katawang ito. Mawawala na yung kasalanan. We will be higher even than the angels. Imagine yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos to even crown man with glory and honor even though we do not deserve. Diba? Tapos we are co-heirs with Christ. Tagapagmana tayo kasama ni Kristo. We have all the promises of God. Wow. Sana makikita natin yung grand design ng Diyos in all
of these things. Kaya, kung hindi natupad, somehow, nasira kasi the plan of God for man to have dominion over the earth. Diba? Yun naman ang sabi niya kay Adam. Pero because of the fall, hindi natin nagagampanan as we should our responsibility to govern all of God's creation. Pero sabi, pagdating ng panahon yun, we will be able to fulfill God's plan for us. So, napakaganda. Sapagkat ibinabalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo, siya yung Diyos, pero pinili niya magkatawang tao para tubusin tayo. Pero pagkatapos naman ng kanyang sakripisyo, ibinilik siya sa kanyang kalwalatian. At yun ang pag-asa natin. Kung siya namatay din tayo sa ating kasalanan. At kung siya nabuhay na muli, tayo rin ay mabubuhay kasama niya. That is our confidence. Nung minameditate ito ni David, hindi pa malinaw sa kanya yung ganong truth. He was just worshiping God. He was just wondering of God's greatness at yung creation at yung kababaan ng tao. Pero tayo ngayon, having the Word of God, the entire Word of God, mas lalo natin makikita, bumabalik sa ating Panginoong Jesucristo yung kadakilaan. So, sana as Christians, ma-inspire tayo, ma-encourage tayo. Lord, salamat. Even in this very short time na binigay niyo sa amin on this earth, gusto niyo kaming gamitin para mas marami pa makakilala so that one day, we will enjoy being with you forever. O Lord, how excellent is your name in all the earth. Let's pray. Purihin namin yung pangalan namin Diyos sapagkat totoo nga kayo ang dakila sa lahat. Wala kaming masasabi na anything less than this. But help us to continually rejoice in you, O Lord God. No matter where we look, anumang mga bagay na gaganap sa aming buhay, lalo namin makita ang inyong kadakilaan, ang inyong plano, at makita namin, Panginoon, na sa lahat ng ito, ang inyong napakabuting plano para kami itubusin at makasama ninyo. And so help us to make use of the time you have given to us here to tell people about your great news of salvation at mas marami pa nawa na magkaroon ng ganung malalim na pagkakilala sa inyo. And I pray, O Lord, ma-enjoy namin ang bagong buhay na binibigay niyo sa amin bilang inyong mga anak so that we will truly have that kind of joy in you. And salamat po, pagpalain niyo po ang inyong mga anak as we go forth from this place, for in the Lord Jesus' name this we pray.